Mapagpalang araw mga kasawlo, kumusta po kayo? Kumusta po ang lahat? Ito na po pala talaga ang daily routine natin ni asawa, lalo na po pag may mga pa-order tayo. Paggising natin ng umaga, pagkatapos nating magpasalamat sa Diyos, ayan po, pupunta tayo ng palengke, tapos uwi po ng bahay, at magluluto po, tapos deliver, tapos kung may time pa po na pwede pa tayong may pwedeng gawin, ay may magagawa pa po tayo. At thankful po kami sa ibinibigay ni Lord sa atin na ganitong routine po. At ayan po pala, no? Sa tagal-tagal na po, ngayon lang po ata ulit kayo nakasama sa atin sa palengke. Ayan, binili natin yung mga sangkap po natin. Araw-araw po tayong pumupunta sa palengke para fresh po yung mga ginagamit natin. Bale, ang lulutuin po natin ngayon or paninda natin ngayon ay ang Ryan's Bake Mac. Wow! At meron tayong lelot na mais po ngayon. Nagmahal po pala yung lakatan. Alam niyo po yung lakatan, yung malagkit. Dati po 55 ko lang siyang nabibenta. Ngayon, 55 pesos ko dati siyang nabibili. Ngayon, nasa 60 pesos to 65 na po siya. At ayan, pagkatapos natin sa palengke, ay nakabukas na po si Aling Puring at dyan po tayo bimili ng mga palta-palta. Pack post. At pagka-uwi po natin ng bahay mga kasawlo, ayan, inuna ko po talaga yung pagtansya kung gaano po karami yung ating pasta na penny. Penny yung tawag dyan, bamboo shell po yung tawag ko dyan. Basta yan po yung ginagamit ko sa ating Bake Mac. Tinansya ko po yan kasi tatansyahin din natin kung ilan po yung gagamitin natin or kung gaano kadami yung gagamitin nating cheese sauce po or bechamel para hindi po magsobra-sobra or magkulang-kulang yung gagamitin natin. At nung nagadgad ko na po yung cheese, ayan, sabay ko na pong ginawa yung ating bechamel sauce. Pasensya na po ng mga kasawlo, hindi ko po muna ma-share sa atin kung ano yung ginagamit nating brand ng milk. Pero pag in-sponsoran tayo, baka naman, char. Pwede pong fresh milk or evaporated milk yung gagamitin nyo. At pag ganyang consistency na po, pwede na po yan. Sangkapan nyo lang po yan ng asin at sugar. Tapos naglalagay po ako ng ginisa mix para mas malasa. Kasama din po pala sa pagtansya, etong ating red sauce naman. Ito po talaga yung nagdadala sa ating Bake Mac. Ito po yung dapat nyong matamaan. Wow! Kasi po, yan po yung nagpapasarap. At saka, halos dun, iyon po lahat, pati yung bechamel po. Kasi, pag masarap yung combination ng lasa po niya, masarap po yung kalalabasan niya. At ayan, nagisa na po tayo ng bawang sibuyas. Ito po nilalagyan ko po ng kamatis yung ating red sauce. Kahit anong red sauce po, pati po sa ating spaghetti, naglalagay din po ako. Tapos, igisa nyo po ng mabuti yung ating ground beef. Ground beef po yung nilalagay ko, kaya malasa po yung ating red sauce ng ating Bake Mac. At sandamakmak po na hotdog. Kita nyo naman po mga kasawlo, hindi po yan titipirin sa lasa at sangkap. Bali yung tansya po natin dyan ay naka 2 kilo at 1/4 tayo na bamboo shell. So yung gagamitin po natin na spaghetti sauce, magpasobra po tayo ng 1 1/4 din po. Bale, yung ginamit ko po na spaghetti sauce ay 3 kilos and 1/4. Tapos dinlagyan ko po yan ng ketchup, asin, paminta, yung ginisa mix po, at yung ating sugar. Pampabalanse po ng lasa. Ginisa mix, baka naman, gamit na gamit ka na. At ayan po, haluin lang natin yan ng maigi. At isimmer po natin yan over low heat ng 15 to 25 minutes. Depende po sa inyo. Pwedeng 15 minutes, pwedeng 25 minutes. Pero mas tumatagal ay mas sumasarap po yung ating red sauce. At ayan po, naluto na yung ating red sauce. Ibababad ko muna yung ating malagkit naman po. At habang nakababad yung malagkit, nagpakulo na daw po ako ng tubig para sa ating pasta. At pinapakuluan ko na po yan habang sayang po kasi yung oras.
Ang ginawa ko po ay ginadgad ko na po yung ating mais. Yan po yung pinaka-favorite part ko sa pagluluto ng ginataang mais or lelot mais, yung paggadgad po ng ating mais kasi po matalas yung ating kutsilyo. At ayan, nung naluto na yung ating pasta, ay nagluto na din po tayo ng ating som na mais. Ayan, bali konti lang po yung ginawa natin ngayon kasi 1.5 kilo ng malagkit lang po yung ginamit natin. Ayan, 1 kilo lang din po yung nilagay ko muna pero nakulangan ako dyan. Dinagdagan ko pa po. At yung busal po, yun po, hinugasan natin yun yung pinangsabaw natin. Pero naglagay pa po ako dyan ng pangalawang piga. Kasi hindi ko po nilagay muna lahat. Tansya-tansya ko muna yung consistency ng ating malagkit po, baka sobrang sabaw. Hindi ko po kasi gusto ng sobrang masabaw sa ating lelot or ginataang mais. At ayan, pagkaluto po niyan ay pinahango ko kay asawa. Pinalagay ko po siya sa ating working space. Working space! Diyan po, at inilagay ko na po siya sa kanyang 500 ml tub. 60 pesos po per 500 ml tub. At nakapag-slice na po tayo ng 10 piraso ng Big Mac para po yan sa mga early pick up. Hindi ko na po na videohan no mga kasawlo, pero naka 30 pieces po tayo na benta. Yung original po na nakolak natin na order kagabi ay 22 pieces. Tapos yung 8 pieces po ay pahabol na lang. Ngayon, kasi nagpapasobra po ako, tapos pinupost ko po. At nakapag-deliver na din po pala yung mga bata dito sa mga kapitbahay natin. Pag Big Mac po, medyo nagagahol talaga tayo sa oras kasi po matagal yan i-oven. At sa sobrang daldal ko po, no, napadpad na pala tayo sa Mauli. Sa Mauli po, ayan, shout out kay Ate Almira. Ang sarap po ng feedback niya mga kasawlo. Masarap daw po. Tapos tinamaan natin yung Big Mac. Boom! Shout out din kay Sis Tinong. May patip pa yan. At sa mga hindi po kumukuha ng mga sukle, 5, 10, 15, 20. Ganyan po. Thank you so much po. At pagka-uwi po natin, may dumaan po na nagtitinda ng Penoy. Bumili po tayo, no? Para makapagmerienda tayo bago tayo magsumba. Yung pasobra ko po na Big Mac ay binake ko din po para naman yan kay ate, tas tinikman ko lang. So ayan mga kasawlo, hanggang dito na lang po. God bless us all po. Bye!